mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Josa Poco. At ito naman po si Papa O at si Odi Brian. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ischika mo na! Dali! Oy, narinig natin si Rena, no? Absent tayo, Josa. Oo. Nato na lang daw kayo sa batang kaya. Oo nga, sabi. Kaya naman daw namin Tex. Grabe, dapat tumba na si Rena. Oo nga. Kasi parang ano pa rin naman daw. Parang wala rin naman daw diferensya. Ha? Wala kayo kung nandito kayo. Talaga ba? Oo. Talaga ba? Sabi ni Rena? Off yun na. Sabi ni Rena? Oo. Sayang. Kaya pag nagkita kayo, tirisin mo na lang. Ay, depende yan kung magkikita kami na eh. Kasi di ba ako yung naghahawak ng kung sino yung papasok? Ay! Alam mo, Mama, ang bait-bait mo nga. Ang ganda mo ngayon lalo, Mama mo. Swerte mo. Ano, lipstick mo lang. Nakakando. Kaya huwag kayong mag-a-absent, ha? Ay, oo, Si Wamos. Oh, bakit? Oo. Syempre, sa kanya lang natin nabalitaan. Siya pala ay under surgery. Dahil nga, ano nga, sakit ni ano? Wamos? Sino po na si Wamos? Si Wamos? Sino? Wamos, oo. Sino po yun? Ha? Ha? Si Wamos, gusto. Kapatid yan ni Wendell. Wamos. Pangalan niya yun, ang pilido yung Wamos. Sorry. Sino nga si Wamos? Uy, isang ano na. Sabi nga nila, di ba, yung dati, taong lamok daw. Ay, pero nakita mo naman, pag nagsuot ng ginto, di ba? Oo, Diyos ko. Tapos maganda pa yung asawa. Oo, di ba? Bakit ba siya na viral? Eh, ito na nga, kasi nakaratay siya dun sa kanyang post, di ba? Sa banig ng karamdaman. Kasi may banig ng karamdaman, pero hospital bed. Nasa hospital. So apparently, parang nagkaroon siya ng, ng hernia surgery. Hernia. Oo. So in Tagalog, loose loss. loose loss. Oo. Loose loss in the city. Tama. Yes. Oh, yun na. Yun lang naman. So, winawish siya ng ng get well soon ng kanyang mga fans. Ito nakakaloka ito na, Diyos ko. Babasahin lang naman natin, magbabasa lang naman tayo ng mga komento. Sa kanyang mga ipinost, di ba? Eto, Loyon. Ano sabi na eh? Get well soon, Don Wamos. Yun naman pala eh. Pero, yung nakapin na comment niya ay, sa mga gustong maglaro, baka ikaw na ang susunod na swertein sa game. Ngayon ganon. Kasi nga parang clickbait, pero ang totoo pala ay, inoperahan siya. Oo nga. Tinanggal ba o inoperahan ng gusto? Kinokorek yata yun na eh, di ba? Kasi parang napasok ng liquid yung yung sa may... Parang gano'n. Siyempre hindi ako doktor pero parang yun yung pagkaintindi. Di ba pag yung loose-loss, parang lumalaki yung balls? Oo. Kaya tinan mo naman, dahil nga nakapin ang kanyang comment, eto na. Sa mga nagre-reply sa kanya. Ito na ba yung scatter na sinasabi mo? Hindi pa patay pero may pasugal na agad. Ha? Kaya nakakaloka yung mga netizen, yung mga comment. Kung ano talaga naiisip ng mga nabuang naman siguro ka. O malupit. Nakalagay na gawa mo pa ang comment ng link ha. Ang lala mo na, kukunin ka na ni Lord lang. Ang inuna mo pa ay link. Nasa Diyos ang awa, yung link nasa ibaba. Ha? Sabi? Nakakatawa, Diyos ko. Ang dami-dami nilang mga comment dito. Siguro ganun ang paraan ni Wamos para mapansin yung kanyang mga pinupost, di ba? Kaya lang, di ba, sa gitna ng pagkakasakit at operasyon, di ba, nagagawa pa rin ito ni Wamos na mapansin, ma-viral, di ba? Diyos ko, one prayer, one scatter, sabi rin. One prayer, one player. 10 times scatter. He doesn't need prayers. All he wants is players. Diba? Meron pang 1% prayer, 99% player. Fly high, dengue fever. Kasi nga, diba tinagulan siyang lamang. Tapos, ang dami pa, Diyos ko. Ayan, bahala na kayo magbasa. Nakakaloka. Pero hindi mo rin masisisi yung iba na nagko-comment ng gano'n. Kasi nga parang ang dating sa kanila, na-clickbait sila. Na-clickbait, as in, parang na-scam sila na wala naman palang sakit. Gusto lang maghatak ng players. Ganon. Pero may sakit talaga po si Wamos. Ito, OJ, kahit naman wala pang sakit, parang may sakit na din po ang itsura.
Wow. Bakit? Hindi mo parang tingin sa kanya. Kalusog-lusog naman nila eh. Diba? Hindi naman, yun nga din po ang tingin naman sa kanya dati pa noon, parang may sakit daw. Dahil nga medyo payat yung bata. Ano medyo payat? Payat talaga si payat Wamos, nga. diba? Kaya kasi sabi na parang taong lamok. Oh. Yung parang after lamok siya na, parang ano yung sinasabi naman ng iba niya. Ako hindi ko pa na ano si Wamos eh. Nakakatsikahan ng matagal eh. Pero ang daming alasin sa katawan. Oo. Oo. Kaya hindi ko mababash yung Tito Oji. Bakit? Ang daming alahas. So baka masampal ako ng alahas niya. Akala ko baka makahebat ka ng alahas eh. Totoo ba Tito Oji yung mga alahas na yun? Ay, hindi ko alam, no? Siya lang nakakalam ko totoo yung mga lahas niya. Sa bagay, Tito Oji, sa laki ng bahay niya, Tito Oji, mukhang talaga namang Don na Don. Kaya yata Don Wamos dahil mayaman talaga yung tao. Gusto mo bang yumaman din? Yes, Tito Oji. Pero, kamukha mo si Wamos. Okay na po ako, Tito Oji, sa ganitong mukha. Masaya na po ako sa binigay ng Panginoon. Okay, parang mukhang kabayo. Okay na ako dito. Happy naman ako. Nadali naman palang kausap ni Josa. Pag hindi kayo magsama o magkita ang lamok at ang kabayo. Diba? Nakita na kami dati, Tito Oji, nagpa-picture pa nga ako. Nasikat ang mga yun. Hindi mo chinek yung mga alahas niya. Ang totoo. Parang nakislapan ako. Parang, Nasilaw ka. nasilaw ako, Tito Oji. Ay, yung ibang tao nga na no, para i-prove na mayaman sila, kailangan nila magsuot ng maraming alahas. May mga ganun tao. Kung masaya naman siya at nadadala niya ito at wala naman siyang pakialam sa sinasabi ng ibang tao, di go ahead. At saka pangalawa, kung kanya naman talaga hindi niya hiniram, di ba? Anong pakialam naman natin kung totoo yun o peke? Di ba? Hindi naman tayo nagsusuot. Nakikitingin lang naman tayo. Correct. At saka yung mga jewelry, di ba? Gaya nga nung sabi, lalo ng pandemya, di ba? Kailangan ginagamit, di ba? Hindi yung naka-imbak lang tapos kung kailan lang may okasyon tsaka susuotin. Kasi parang sayang yung return of investment. Correct. Di ba? Yan yung sinasabi ni Miss Chris dati na pag may binili kang gamit, gamitin mo. Kasi kumbaga pag binili mo yan, makukumpit mo na after 10 na gamit, nabawi ko na. Kumbaga worth it na yung nagastos ko. Ang importante ay yung may suot na alahas, yung si Wamos, kung sa sarili niya, tama yung ginawa niya, sino tayo para kumontra, di ba? Parang kumbaga, kahit nahuli natin, wala naman yung kulong. Di ba? Ay nako. And speaking of Chris Aquino, kumusta na ba si Chris? Ay! Okay naman siya, Nay. For the first time since dumating siya sa Philippines, nag 3 digits na yung kanyang weight. 106 pounds na siya ngayon. Wow! Nag-work yung pagkain niya ng ng turon, mangga, orange juice, at saka ensure na may Carabao's milk, tapos nilalagyan ng ice cream para naiba-iba yung flavor. So, yun. Tapos, ang bago niyang kinagustuhan ngayon, yung light cheese. Yan. So, yun yung mga nakatulong para mag-gain ng weight sa kanya. Saka nakakatulong talaga na yung yung hanging dagat sa kanya. Kasi pag hapon na, pinapatay yung aircon ng room niya, binubuksan yung mga windows para pumasok na yung fresh air. Yun naman pala. Tapos last week, nakasama na nila ni Bim doon si Kuya Josh. At na-enjoy din ni Kuya Josh yung dagat. Kaya sana lalo ka pa mag-gain ng weight, KCA. Patuloy ka magpalakas, Mare. Yes! Pero alam mo, sa totoo lang, naalala ko si Chris. At naalala ko rin si Ate Lolit Solis. No? Dahil alam naman natin lahat na si Ate Lolit ay sumakabilang buhay na. At ito na nga yung pinapangarap ni Ate Lolit. Na siya ay maiinip na. As in, gusto na niyang umalis sa mundong ito. Gusto niya nang mawala. Dahil nga feeling niya ay parang sobra siyang nagme-melankolya sa sarili niya, salita melankolya. Dahil nga yung kanyang mga kaibigan ay nagsipagpanaw na parang feeling niya siya na lang natitira. So every time makakausap ko si Ate Loli, no, na sinasabi niya sa akin, ang sakit-sakit na. Parang hindi na kaya ng katawan ko, pagod na ako. Doon sa kada-dialysis niya every other day. So for 3 times a week, di ba? At ito na nga ang kanyang hiling na mamaalam na, at least naihanda na niya yung kanyang mga
maiwanan, di ba? At dito natin na mararamdaman kung gaano kabuti, kabait, at kasincere na kaibigan at manager ang isang Lolit Solis. Kaya kami ay nagtungo kay Ate Lolit sa kanyang wake para doon ay magbigay ng huling respeto, ika. Ito po. Nay, sa unang gabi ng lamay ni Manay Lolit Solis ay naroon nga ang kanyang mga alagang artista, mga malalapit na kaibigan at kapamilya. Kabilang dyan sila Miss Lorna Tolentino, Sandy Andalong, Pauline Luna, Glidel Mercado, Tonton Gutierrez, Christopher De Leon, Benji Paras, Amy Austria, Isabel Rivas, Gladys Reyes at Paulo Contis. Present din sina Tita Christopher Min, Presi Ejercito, Bernard Cloma, Romel Chica, and Wendell. Palitan nga ng mga kwento ng mga unforgettable moments nila with Manay Lolit Solis at mamimiss daw nila ang mga halakak at ang iconic na pagtataray ni Manay. Muli ang ating pakikiramay sa mga naulila ni Manay Lolit Solis. Ayan. So, ayan nga, no, si Ate Lolit, kung natatandaan ko, no, lagi niya sinasabi si Chris Aquino, walang main book. It's either you hate her or love her. Ganon din sa Ate Lolit kasi. Either you hate her or love her. Ganon. Ako, hindi ko makakalimutan talaga, Lolit. Yung mga panahon na nagsisimula pa lang ko, struggling days ko. Isa si Ate Lolit, bukod kay Tito Douglas Quijano, yung nag-welcome sa akin. Bilang bagong manunulat noong araw. Tapos, pinapapunta pa niya ako, halika dito ka sa okay Katol, interview mo si Gabi. Tapos kung ano-ano yung mga binibigay ni Ate Lolit sa amin, mga kung ano-ano, nangihingi yan ng GC para ipamigay din sa mga mahal niyang mga reporter. Nangihingi yan ng pera sa mga mapeperang artista para ibigay din sa mga reporter. Ganyan si Ate Lolit. Sinishare niya yung blessings. Sabi nga niya dapat ma-hold up ko to, no? Kasi hindi naman doon siya mag-hold up, hindi niya kilala. So, nang-hold up siya para ipamigay din sa mga struggling reporters. Ganyan siya, sobra. At hindi rin makalimutan ni Ate Lolit yung umiyak ako sa harap niya. Bakit? Nung nasangkot siya sa Film Fest ka. Hindi can take it. Sabi niya sa akin, hindi kita makalimutan kasi umiyak ka sa harap ko. Kasi nga, di ba, nagtangka na si Ate Lolit noon. Oo, kasi parang feeling niya katapusan na ng karir niya. Di ba? Pero, siyempre, pinaalala pa rin natin sa kanya, hindi mo pa oras. Kasi nasa ospital sa Ate Lolit nung dinalo. Hindi mo pa time, Ate Lolit, marami ka pang mission sa buhay, ganyan-ganyan. Tapos, basta andito lang ako, ganyan-ganyan. So, doon naramdaman ni Ate Lolit kung gaano ko siya kamahal kasi, siyempre, ang pinapahalaga natin, yung tao nagpapahalaga sa atin. Diba? So, ganun tayo makipagkaibigan. Kaya, si Ate Lolit, kahit hindi kami masyadong nagkikita niyan, alam namin mahal namin ang isa't isa. Tapos mayroon pa yan, di ako na nga nagkaroon sa buhay. Tapos hindi niya hinulog yung check, yung binigay ko sa kanya. Basta ako, happy ako sa iyo. Sabi niya, happy ako sa iyo. So yung check, hindi niya hinulog, pinungit niya. Basta natutuwa ako sa nangyayari sa buhay mo, Ochi. Tuloy-tuloy mo lang yan. Ganyan-ganyan. So, ilan lamang yan sa mga kwento ko kay Ate Lolit. Alam ko wala kayong ma-share, no? Tungkol kay Ate Lolit. Pero, grabing PR ni Ate Lolit. Kaya nga mahal na mahal siya ni Bong Revilla, Lani Mercado, Lorna Tolentino, sina Gladys Reyes, Tonton Gutierrez, Glidel Mercado, even si Paulo Contis. Parang si Paulo yata ang huli niyang alaga. Si Paulo nga nung kausap ko umiiyak din siya. Hindi niya matanggap. Sabi ko parang talagang ganun. Gusto naman na ni Ate Lolit yan. At saka nakakatuwa si Ate Lolit dahil alam mo yung mga tauhan ni Ate Lolit yung nagpaka-loyal sa kanya. Lahat yung pinamanahan niya. Wow! Talaga? Yes! Oo, yung mga kasambahay niya, ng mga nagtagal sa kanya for 4 na dekada. Imagine mo yun. Driver nga niya, binigyan niya ng bahay. Yes! Kami yung mga naabutan, si Ate Lolit, yung kabaitan niya, mahal na mahal namin yan. Diyos. At least, sabi ko nga sa
sa sarili ko. Kapag nag-uusap kami ni Ate Lolit, nag-I love you ako sa kanya. Kasi alam ko parang gumagaan loob niya, tsaka yung, alam mo, nag-I love you back din siya. O kaya, Ate Lolit, alam ko, eto na yung pangarap, ang mamuhay naman sa kabilang buhay. Pero, syempre, inulila mo naman ang industriya. Mahal na mahal ka namin. Ano na yung natutunan mo kay Manay Lolit as a manager? Ayan, o kasi silang dalawang ni Dogs ang dinadamputan ko ng wisdom sa pagmamanage. Wisdom, tsaka yung mga learnings sa pagmamanage. Pag nag-alaga ka, para ka daw nagbuntis. Pagluwal mo sa kanya, sa alaga mo, palalakin mo yan, pagagatasin mo yan, ganyan, hanggang sa lumaki siyang tao. Ganun ang pag-aalaga. Para ka nagbuntis, nagluwal ng sanggol. Kaya hindi ganun kadali. Siyempre, iniisip ng iba, parang, naku, mga mukha kayong komisyon, ganyan-ganyan. Natural, bakit? Nung bang struggling days namin dun sa iniidolo nyo, napuri nyo ba kami? Kung paano namin sila binuhat? Kung paano namin sila inangat? Kung paano namin sila napasikat? Di ba wala naman din kayo no? So, pag sikat na, pag-iisipan ka na, naku, mukha kang komisyon, ganyan. Yun din ang isa sa mga, kay Ate Lolit. Nangungumisyon lang naman yan. Ano mo bang silbi namin? Ano ang pwede namin kabuhayan sa pagmamanage? Di ba komisyon? Di ba? Parang gano'n lang. Kung walang mangyayari naman sa palit, di ba talo rin naman kami. Lugi rin naman kami mga namuhuna na managers. Pero yung mga natutunan ko kay Ate Lolit ay sila kasi walang kontrata. Pag gusto mong umalis, umalis ka. Pero walang umaalis sa kanila, di ba? Ngayon mo gawin niya, pag walang kontrata, pwede ka na umalis. Hindi. Aalis talaga yan. Kahit may kontrata? Minsan nagpapa-release, hindi pa tapos yung kontrata. Iba na nga ngayon ng henerasyon. Oo. Ang inaalagaan mo rin sa kanila, mental health na rin nila. Hindi lang yung well-being nila. Pati nanay nila, tatay nila, minamanage mo din. Kaya mahirap talaga. Oo. Pero nangyayari rin yung mga sinabi mo kanina, yung mga hardships at struggles niyo sa pagpapalaki ng mga alaga niyo, mga artista. Pag dumating yung time na malaki na sila, tapos hindi kayo na-acknowledge or nabibigyan ng credit, na-hurt ka ba? Hindi. Hindi. Pag na-hurt ako, hanggang ngayon hurt ako. Alam mo, pag pinili kong ma-hurt, choice kong ma-hurt. Pero pag pinili mong maintindihan kung bakit hindi ka ina-acknowledge or nire-recognize ng mga dati mong alaga, okay lang. Okay lang. Ang importante, alam lang nakararami kung saan sila galing. Yan lang naman yun, di ba? Kaya ako lagi ko sinasabi, parang trophy ko yan, medalya ko si Liza Soberano, si Vice Ganda. Paano yung Tito Ogie kung hindi ka naman nila mine-mention? Wala nang problema sa akin. Ang importante sa akin, alam nila kung ano ang nakaraan nila. Habang nandun ako sa nakaraan nila. Yun lang naman yun. Tsaka, hindi naman para mag-credit grab pa ba ako. Diyos ko naman. Alam mo, ito nga sinasabi ko lagi, di ba? Parang yung mga binibintang ng mga tao sa akin yung commission lang. Wala pa ho sila sa buhay ko. Nakatayo na po ako. Yun lang naman. Kailangan ko pa ba i-prove? Hanggang ngayon naman nakatayo pa rin naman ako. Even without them. Even without managing talents. Diba? Kasi ito na yung happiness namin. Nagbablog kami, pinanonood nyo kami. Diba? Tinatangkilik nyo kami. Na every time, anywhere we go, diba? Grabe yung lang ng tao sa amin, yung pagtanggap na, pinanonood ko kayo. Diyos ko, ang laki-laki na ng ulo namin doon, sobra. Kanang puso, nakataba talaga ng puso. Lagi ko yung pinanonood, tapos kinakanta pa sa harap namin yung theme song, yung jingle namin. Diba? Tapos kilala pa yung mga nasa likod namin. O parang, talaga nanonood. Ibig sabihin, bahagi na kami ng kanilang routine.
Diba, every other day. Thank you po. Oo, tapos biglang magagalit pa sa amin, bakit hindi kayo lumabas sa oras ng 7 p.m.? Alam nila. Alam nila kung anong oras kami lumalabas. Diba, yan lang talagang Diyos ko. Higit pa yan sa pag-aalaga ng talent. Sa akin na, kasi alam mo, habang tumatanda ka, hindi naman laging ganun ang gagawin mo eh. Minsan, napapagod ka doon, gusto mo naman mag-shift, ito naman gagawin mo. Kaya nung puproduce ako ng pelikula, yung How to Get Away from My Toxic Family. Yeah. Di ba? Kasi, yun naman, inaaral din natin ng production. Pangalawa, ambag din natin to sa naghihingalong film industry. Yeah. Kami Diba? siya mga ganyan. Para pasiglahin ulit, Oo, diba? makaambag na sa Sabihin lang pagpapasigla. naku baka hindi rin kumita yan o hindi rin maging box office hit yan. Hayaan. Ang importante, hindi ko isinugal sa kasino. Di ba? Marami pa rin naman tayong natulungan ng mga tao. Taga-production na naging bahagi ng pelikula na napakaganda. Kaya panoorin nyo sa July 30. July 30, exclusive po sa SM Cinemas at open na ang ticket selling online. Pwede na ho kayong bumili ng tickets online. Dali! Bili na po kayo agad. Correct, oo. Ayan. At syempre, kakatapos nga lang din ng aming film showing sa Nagoya, Japan. Yes! Sa susunod, ibabalita ko yan. Oo. Ha? Anyway, ito na nga. Diyos ko, meron ng issue ngayon na parang nagkakatampuhan na may magkagalit pa itong si Maine Mendoza, si Miles Ocampo. Ay, ano issue? Kasi nga si Miles, naka-follow pa rin kay Maine Mendoza. Pero si Maine, hindi daw pina-follow si Miles. So, sinasabi nila, in-unfollow daw ba ni Maine Mendoza si Miles? Iyan ang nag-trigger kaya nakapag-conclude yung mga tao na magkagalit sila. Oo, di ba? Kasi nga ngayon, alam mo naman yan, di ba? Ilang panahon na natin pinag-uusapan yan na follow-unfollow na talaga ngayon yung basihan ng estado ng mga magkaibigan at magsing-iro. Hindi, ang tanong, in the first place, pina-follow ba talaga ni Pete si Miles? Malamang na kasi di ba magkasama sila sa show? Well, kasi minsan nakakalimot din eh. Sa bagay. Ako nga, ang tagal-tagal ko ng kaibigan si Jan Arcillo. Nakalimutan ko siya i-follow. Hindi mo pa siya pina-follow? Ang ending siya nag-follow sa akin. Nag-follow back ako. Ganun lang, pero magkaibigan kami. Diba? So, ewan ko kung bakit naging batayan na yan ngayon na pag hindi finalo, magkagalit o may tampo. Diba? Pero alamin pa rin natin kay Miles. Eto na nga minessage ko si Miles Ocampo, pero hanggang ngayon wala pa rin sagot sa ating katanungan kung okay ba sila ni Maine. So hintayin natin, baka naman one of these days sumagot na si Miles. Si Julia kaya na, kamusta siya? Bakit? Di ba kasama din nila sa show? Oo. Pero may balita, nagagawa daw ng project with Enrique Hill. Totoo ba yun? Actually, itinanong ko yan kay Ranvel, sa manager ni Enrique Hill. At ang sabi ni Ranvel, so ayun na nga Mamaloy, no? Naka-text natin ng slide itong manager ni Enrique Hill na si Randall Rufino. At according to Ranvel, ay nasa exploring stage pa lamang daw yung movie na gagawin ni Enrique at ni Julia. So abangan natin kung ito'y matutuloy or kung matutuloy man ay anong klaseng pelikula or anong genre. Yan ang ating abangan. At least busy si Enrique Hill, di ba? Yan. Sana nga magkatuluyan sila. Silang dalawa? Hindi, sa project. Ayaw ni Gerald Anderson ng ganyan. Gusto ba naman ng jowa na mapunta sa iba yung girlfriend? Ayaw, di ba? Sa project, siguro. Pero interesting yun na, parang wala akong matandaan na project na nagsama sila ever together. So baka first time ito. Nakumanda na yung mga Enrique fans at saka mga Julia fans, di ba? Mama Loy, kayo na kinakamusta mo si Julia. Si Julia ngayon parang nagtitrend ngayon sa Dabar Cards. Bakit? Kasi yung mga pagkumakanta, pagka mga nagkikengkoy-koyan si Julia. Ayun, pero may mga netizen naman na parang hindi rin natutuwa. Bakit? Parang doon ginagaya si Anne.
Curtis? Oo, yung mga pagkatakanta na parang sintonado. Pero yung iba naman naaaliw kasi lumabas daw yung pagiging jolly ni saka yung pagiging komedyante ni Julie. Oh, yun naman pala. Wala. Alam mo, pag araw-araw ka nakikita ng mga tao, talagang subject to bashing, to praises, ikaw. Kasi lagi ka nila nakikita Minsan kasi, di ba, ang kayang magawa lang ng mga commenters ay mambash. Ang hindi nila kayang gawin yung ginagawa ni Julia o ni Ann Curtis. Kaya nilang gawin, kaya di mambash. Kaya rin naman nilang mag-praise. Minsan lang talaga, para mapansin lang sila ng artista, ibabash nila yung artista. At yun nga yung nagwagi kay Ann Curtis, di ba? Yung basher, na yung best TV host. Oo, yung sinabi niyang gano'n. Last year naman po kasi yun, na hindi siya laging absent. Ngayon, 2 project yung ginawa niya. Don't worry daw, next year, for sure, hindi siya yung recipient doon. Ganun lang yun. Kahit nga kami, lagi yun ang papanood. Kahit nga yung mag-post lang kami sa FB, nababiral siya, tapos subject to bashing, to praises, di ba? Ganun lang. Ang importante, mag-react tayo, maapektuhan tayo kung anong babash sa atin, ay personal tayong kilala at personal din natin silang kilala. Yeah. Magbabalik po ang tatay. Ha? Nay, OGDS to! Pero yung nakikita nila na Julia Barreto sa TV ngayon, yan po talaga si Julia pag wala sa camera. Kalub po talaga siya, Kengkoy. Kaya nakakatuwa na nakikita po natin ngayon yung other side niya, di ba? Correct. Yung the real Julia. Correct. Hindi yung laging nakikita lang natin siyang umaarte sa isang character, di ba? Kaya mahirap naman na ipikein kung araw-araw kang kaharap sa camera. Correct. Talagang mapapakita mo talaga yung totoong ikaw dyan. Ayan. At syempre, sayang di ako nakapunta dyan sa PBB Big Night Ay, nakapunta kami! Anong balita dyan? Ay, eto na Eto na nga, Nay! Matapos ang halos 100 araw sa loob ng bahay ni Kuya, ginanap nga kagabi ang grand finale ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, ang makasaysayang collaboration between ABS-CBN at GMA. Napuno nga ang New Frontier ng mga fans ng top 4 celebrity duos. Naloka mga fans nang dumating ang messenger ni Kuya na si Donnie Pangilinan para i-reveal ang mga envelopes na naglalaman ng resulta ng botohan ng taong bayan. Hinirang bilang 4th big placer sina AZ at River o Azver na may 8.77% of the total votes. 3rd big placer naman sina Charlie at Esnir or Chares na nakakuha ng 22.91% of the total votes. 2nd big placer sina Ralph at Will or Rawi na nakakuha naman ng 25.88% ng total na boto. At hinirang bilang kauna-unahang big winner duo ang Breka sina Brent at Nika na nakakuha ng 33.03% of the total votes. At sila ay nag-uwi ng 1 million pesos each. Congratulations sa top 4 duos! Sa init at suporta na ipinamalas ng kanilang mga fans, hindi malayong nakapila na ang mga projects para sa kanila. Congratulations din sa ABS-CBN at GMA for this successful and historic collaboration. But wait, there's more! Sa dulo nga ng programa, inanunsyo ni Bianca Gonzalez na ngayong taon ay muling magbubukas ang bahay ni Kuya for another collab edition. Sino-sino nga kaya mga susunod na housemates, Nay? Congratulations sa ating big duo winners. At syempre mga runners-up, congratulations sa inyo, ha? Yes! Syempre tagumpay na naman ang Sunny Puwersa ng GMA at ng Kapamilya Network. Yes! Congratulations po! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At kung kailangan niyo po ng interior designer para sa inyong mga condo units or bahay,
Nandyan po ang La Vida Creatives ni Mama Loy. Visit nyo lang po yung aming social media accounts. Ayan po nandyan sa baba. And thank you to Envy Skin Beauty and Wellness Center for her skin, face, body, and wellness. Yes. Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na ngiti. And Ideal Vision, Dr. Jessica D for our eyewear. Thank you po! At ako Papabatiin ko, Loy. Hi! Inubos mo. Happy birthday, Jeremy Fabian. Yay! I love you. We love you. Ayan, galing nga tayo dyan. Yes! O ayan, ang Oo. sinurpresa natin ang iyong londo. Yes! Siyempre, yan ay kakunsyaba natin dyan ay si Jonnifer Santos. Yes! Ang may bahay ni Jeremy. Na talagang ano daw, ang kanyang matres ay talagang medyo mababa. Kaya hindi siya nabubuntis. Nakakaloka. But they're working on it. Yeah. Yes, Josa. At syempre, nais ko pasalamatan ang Headway Restaurant ang gumawa ng Headway, aking thank you. buhok. At lahat po ng aking social media account, yan, i-follow niyo po. Josa Poco. Ayan. At syempre pa, Maring Rose Santos ng White House Cares. Yes! No? Yung mga NCLEX passers po, nako, ito ng pagkakataon ninyo kung gusto niyo mag-work sa New York. Yes! At eventually, ay manirahan doon. Malay nyo, Tama. diba? Kumontak po kayo dyan sa White House Cares. Legit po yan. Kumari namin yan si Ma'am Rose. Yes! Oo. Talagang kampante po kayo pag nag-apply kayo dyan. Hindi kayo maloloko. Correct. Oo. At syempre pa, ang aking panayam naman kay Nicole Hiala. Oo, ito nga kanyang dinaramdam, yung kanyang thyroid cancer. Paano ba niya ito hinarap? At ang iba pang issue. Dahil since siya ay station manager ng Love Radio, may mga nagagalit mang DJ sa kanya mula nung siya maging manager. Eto po, bilang ikaw ay isang station manager ng Love Radio, paano yun? May mga nagagalit sa'yo. Katulad yan, meron ako nabasa na mula nung umupo ka, maraming DJ nang umalis. Kung negative na yung impression mo sa akin, feeling ko na kahit anong sabihin ko sa'yo, negatibo na. DJ ka dito hindi ka dito manager. Ganon? Manager ako, makinig kayo ha. Sa anak mo, sinubok ka ng panahon. Totoo yan. Diba? Yung anak mo na parang agaw buhay. Naku, kung alam ko lang kung may orientation lang sa pagiging magulang, hindi ko na tinanggap yung pagiging magulang or hindi ko na pinasok. Yung asawa mo na nasangkot sa isang issue. Yes. Sobrang disappointed siya sa akin. There was a time that laki ng trauma ko sa kanya kasi to be honest, yung mga paratang, pati dun sa ibang mga issues, they don't know the real score. Kung ano talaga yung nangyari. First time kong in-announce yung thyroid cancer on air, hati yung reaksyon ng mga tao Parang okay lang siya kasi tawa pa siya ng tawa. I don't know if I've ever mentioned this, pero 2 times akong nag-bleeding. Dahil sa stress. Dahil sa stress. Oo. Tapos hindi ako nagsasalita. Kasi karma mo yan, nagsimula yan sa ganito. Yung para bang alam niya yung kwento. Ayan. Yan po ay sa OG Diaz Inspires. Okay? At syempre pa ang How to Get Away from My Toxic Family. Meron po kaming showing dyan, film showing dyan sa Perth, Australia at sa Melbourne. Ayan po ang mga screening time at ang ating date. Ayan. Kahit po wala kami dyan, ramdam na ramdam niyo po ang inyong mga sarili dahil kwento niyo po yan. Ay, magdala na po kayo ng tissue! Sigurado! Ayun na po, ito nga, papakita ko na rin Yung iba pang sinasabi, lalo na ni Sylvia Sanchez. Eto. Sabi ko talaga, mabigat siya. Umiyak ako 2 times. kwento ng mga Pinoy to. Walang-wala na rin ako. Ubus na! Inubos nyo! Dahil ang galing-galing yung lahat, ansam yung buong cast. Iba yung layers of acting na pinakita niya dito. Mas lalo kong nararamdaman na mabigat yung kanyang character na talaga. Hindi dahil son-in-law kita, kundi ang galing mong actor. Ang galing-galing mo dito. Dito ko na sobrang hinanga. All of us have red flags. It's just how far would you tolerate and how far would you be able to keep up with sustaining the support with a toxic person. Kung may mali sila, kung nagiging ganon sila sa buhay nila, may kasalanan ka rin. Kasi
inalaw. Nakakaiyak din po. So, all through the movie, talagang napaka-interesting mo niya. It's really an eye-opener film. At nakakamiss yung mga ganitong pelikula, yung mga malalalim. Everyone should come watch this. It's very good. Please watch How to Get Away from My Toxic Family starting this July 13. Ayan, ako. Ibiang maraming salamat. Sabi nga niya, hindi dahil son-in-law ko si Sancho, pupuri ko na siya, hindi. Talagang ito yung pelikula niyang napakahusay. Diba? At saka ito daw yung pelikulang gusto niyang artihan bilang artista. Gantong pelikula, diba? Galing na yan kay Miss Sylvia Sanchez, At saka dito, hindi kaya nakakayak. Alam mo yun, hindi naman kami OFW, pero parang nakarelate kami. What di pa kaya? Yung mga OFW, paano pa kaya mga yun? Di lalo na silang nag-cry-cry. Oo, Diyos ko, at succeed, diba? Try yun na! Ayan. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O, si Ogie Diaz, ang lagi nagsasabi at papaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ng umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang gilising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay, ha? Sabay sabing, every gising is a blessing! At ito pa nga bang lagi niyong inihirit sa akin? Ichika mo na! Dali! Hi, Kuya Alvin! At saka si Lani Rivera. Yes! Yung mga Latino raw kabisado ng mga boses natin. Talaga ba? Pinaparinig at pinapapanood ni Alvin sa kanila yung ating video. Thank you so much. Tingnan nyo, Salamat. Oy, si Miss Chanda Romero, lagi din nanonood. Pati si Ami Austria, tsaka si Miss Carmi Martin. Yes! Salamat po. Ang nakakaloka pa nga Tito Ogie, kung saan man ako mapunta, laging tanong, anong chika ngayon? Pero sinabi ba nila ngayon? Ngayon talaga. Ngayon! Baka Ngayon ko. Baka kakapon yan, hindi ngayon, Ay, ewan ko sa Diyos,